Hello mga kapips, basta kayo. Pasok na sa work. Zero yung temperature ngayon. Late talaga yung Alberta ngayon, especially itong area namin, Smoky Lake. Delay yung snow, medyo makulimlim. Umulan ng snow. Nakita niya payday pala na, paycheck pala namin today. So dami naman. Computed na lahat ng pagkakagasasangke. Okay lang, at least kabayad, makapagpadala. Yun yung goal. Takot magpatakbo ng mabilis. Magwa 1 PM na dito, madilim-dilim na. Medyo mahirap palang magtrabaho sa farm kasi basta related sa agriculture, medyo mahirap pala kasi kung siya, sometimes seasonal lang yung trabaho na yun, and most of them hindi nag-o-offer ng LMIA. May isang group akong nabasa ng daming nagko-complain na yung working hours nila sometimes 2 hours, 3 hours lang yung duty. So magkano lang yung sasahodin nun sa loob ng 2 weeks, sometimes 600. Wala talaga silang may ipon, walang matitira. So yung nasa kontrata nila hindi nasusunod. Yun yung mahirap. Tapos minsan pinagpapasapasahan daw ng mga employer. Minsan dito pagtatrabahoin sa isang farm, minsan sa iba-iba yung may-ari. Ang hirap namang makipagkuhan sila, makipag-argument kasi nga naka-close work permit sila. Kawawa din. Kaya yung iba akala pag nandito sa Canada, kahit ako naman yung mindset agad is mayaman ka na, marami kang pera, which is mali. Hindi lahat na nandito is millionaire sa Pilipinas. Yung iba nga na akuan, yung mga estudyante dito, sila pa yung pinapadala ng pera.
Kasi nag-i-struggle sila to survive here. Diba ang hirap ng ganun? Ayun, makakaawa lang kasi ang expectation nila versus reality is napaka opposite. Ang hirap pag nakakuan ka 2 years ka na kontrata, tapos hindi ka pa susuportahan ng amo mo sa pag-apply ng permanent residency mo, tapos yung working hours mo pa dapat nakaka 80 hours ka every week, dapat nakukuha mo yun kasi yun yung isa sa mga requirement dito para makapag-apply ng permanent residency. Kaso kung hindi, kawawa naman. Mataas-taas yung snow dito, especially ngayong panahon na to. Pero dapat sa kontrata kahit anong season dapat nasusunod yun. Kaso nga yung iba under the table yung kalakaran. Pag nandito ka na, wala ka ng choice, wala ka ng magagawa, susundin mo na lang. Yun nga lang, ikaw talaga yung nagsasuffer. Dito na ako sa trabaho. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Samahan nyo akong kunin yung aking sahod. 15 days kasi dito eh. Tapos true check yung pagpapasahod sa amin. Check siya, tapos deposit ko lang siya sa bangko, tapos yun diretso na sa account ko, kunin ko na lang. Karamihan kasi yung transaction dito cashless. Kahit nga mga nagbabayad dito, puro karamihan cashless. 90% bihirang-bihira yung nagbabayad ng cash. Mga kon dito wala, especially sa area namin walang mga money exchange, kaya lahat cellphone yung gumagana, application lang lahat. Grabe, medyo madilim, I don't know kung bakit, pero wala namang forecast ng snow or ulan, pero madilim. Punta na ako sa work. See you na lang mga kapips ulit. Sabado ngayon, malamang matao na naman dito sa store. Work muna ako. See you all. God bless you mga kapips. Ingat kayong lahat. Update ko na lang kayo pamaya. Hello mga kapips, gusto kayo? Galing ko lang sa bangko, deposit ako ng sahod ko today. Almost 10 PM na dito. Mukha lang ng sahod at magpapadala na ulit. Masayang araw po pagsasahod kasi makakapagpadala ko sa asawa ko at sa aking bebe, sa aming princess Ranaya. Ito na ako ng post office, isang linggo ko na hindi ito nabibisita. Tingnan natin may mahalagang importante nasa aking post office box. Yan palabas na. Hindi ko nararamdaman sa trabaho. Diyan ka muna. Ayan o, basa. Ayan o. Ito yung post office dito. Kapag may mga padala dito ko nire-receive.
Okay, P2. As usual, newspaper. Sabi ko nung kumuha nito, hindi ko palalagyan nito, pero nilagyan pa rin nila, pero okay lang. At least updated sa mga sale, especially kung may sale may offer. Ito kanina pinuntahan ko to, ang katrabaho ko kasi in-invite ako. Meron silang gallery, art gallery, kasi hanggang hindi pa tapos yung war sa Ukraine. Nakakaawa talaga yung mga tao rin. Mga jewelry, oh. Okay to. 95% sa kanila ng mga structure doon sira na. Nakakaawa. Ayan, pinuntahan ko to kanina. Hindi ko na lang na-videohan. Ayan. Normally daily makaka-receive pa nito newspaper. Pero nung dumating yung driver's license ko, siya, dito ko kinuha. Doon mismo sa post office box ko. So yan, ganyan po. Labas na ako. Chinek ko lang. Maulan. Ulan nga, grabe. Hindi ko maramdaman. Siguro sobrang busy ko sa trabaho kasi kanina 15 minutes nga lang ako nakapag-break kasi pagdating ko kasi sinaglit ko yung call dito puro para sa mga Ukrainian kasi nga syempre ilan na nga lang kami dito, kumbaga makisama, diba? Yan. Makisimpatsa ka sa pinagdadaanan ng mga tao dito at karamihan din kasi ng mga nandito is Ukrainian. Matatagal na sila dito kaya meron silang sarili nilang hall, kumbaga VIP yung treatment sa kanila dito. Iba yung treatment dito kapag Ukrainian, marami silang benefits na kahit hindi pa sila permanent resident, mga nakukuha nilang benefits para sa kanila na rin talaga. Kaya ang galing, diba? Nakakatuwa lang na full support yung government dito. Ayan, pabalik na ako ng bahay. Yung sahod ko dati sa UAE kasi yung ATM, pero dito cheque kasi kailangan ko yung payslip ko, yung pay stub. Pag nag-apply ka ng permanent resident, kailangan mo mag-present nun. It is proof na nag-work ka dito. Diyan kami Christmas party sa 24. Mga Pilipino yun. Puro kabayan kami. Meron dito ng community ng mga Pilipino. And mag-enjoy kami sa Christmas kasi yung mga Pilipino kasama ko, diba? Although meron din kaming Christmas party sa work, may exchange gift kami doon kaming mga magkaka-work. $20 yung minimum. Ganda na ito. Taan ako at pakita ko to sa inyo. Pilihan ko na sasakyan. May garage din dito. Decorated yung mga establishments dito, diba? White Christmas. Ito kasi na yan, oh. Diba? Galing, no? Ayos, ah. Yung railway kaya nila dito, inasin kasi yung railway nila, eh, for tourist attraction. Nilagyan din yata yun, eh. Wala siyang ilaw pa. Yun yun, oh. Hindi pa tapos. Okay, diba? Hindi ako nag-gloves. Hindi mo masyadong malamig. Kaya naman. Malapit na rin muna ako sa bahay. Umulan pala, grabe. Kaya pala basang-basa yung highway paglabas ko. Pati mga sasakyan basa.
pala, umulan. Yun ang mahirap na dito kapag sinabayan ng snow. Tapos may hangin, grabe lang talaga. Yung nagpa-minus 30 pala dito. Minus 30. Sabi nga nila parang like 5 years ago, nagpa-minus 50 dito sa area ko. Grabe no. Minus 50, prone ka na nun sa frostbite. Yun yung delikado pag na-frostbite. Putol ang tatamaan ng frostbite sa parte ng katawan mo. 100% yun. Titigas na yung mga snow dito. Kaya nakakatakot matakbo ng mabilis. Pumreno ka, pag nag-apply ka ng brake habang tumatakbo ka, yari ka. Kasi doon mag-i-slide yung sasakyan. Katulad itong bike kasi 2 wheels siya. Once na mag-apply ako ng brake, umudulas ko eh. Binig. Ayan, nakita niyo binadaan. Binadaan ko. Slow. Real snow. Saya. Sarap pakinggan ng tunog eh. Grabe nga, basang basa nga oh. Mulan talaga. Ito pala yung ulan. Daan nga tayo dito saglit. Pakita ko lang sa inyo. Yan oh, kita niyo yung highway. Basa no. Makatulong din yung ulan kasi kung malakas yung ulan kasi na wipe out yung mga na wipe out yung snow dito mismo sa road. Itong highway na na wipe out. Pero itong medyo may mga punong katabi, yan, hindi siya masyado. Ayan, pero may marks ng ulan talaga. May bahay dito, yan. Ang design no, sarap titigan. Dito ko dati lagi nadaan nung doon ako nakatira sa King, yung pinakamalapit na way papunta sa work, shortcut siya. Nakakamiss ng daan. Madilim na 4 pa lang, madilim na, pero hindi ko naman nararamdaman na nabuboard ako. Okay, sige po. Lalo pag ganito yung weather kasi naman araw ko rin makausap ako sa mga anak ko. Yun nga lang, habang papalapit yung Christmas, yun talaga yung medyo kasi taong 2014 kasama ko na asawa ko eh. Kasama kami nag-celebrate ng Christmas. First year ngayong taon na to na magkahiwalay kami, magkalayo kami. Ganun talaga, tsaga-tsaga muna. Santa Claus oh, napagod na. Wala na yung hangin niya. Ayan. Diba, saya. Ayan. Ganda ng get-up ng mga bahay dito. Nakaka-attract talaga. Ito. Ganda oh. Ito sa Santa Cruz na tumba na. Ganda pa naman yan oh. Ang galing oh. Oh.
Oh. Tumba nga lang siya. Natumba. Natumba sa pagpas. Ito na, bahay na ako. Ano lang. Lapit lang, no? Madulas, nakakatakot. Dito na may. Ayan. Kita-kitsa lang ulit tayo mga kapips. Ako sa bahay. See you na lang po the next vlog. Oh my god. Pilas. Dalang ulit mga pips. Ito na ako sa bahay. Thank you for supporting me. God bless you all. Ito na.